Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga sa mga nag-end Gemini, di Cancer? Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Cancer sa period na to? Pwedeng nangyayari na itong magiging reading natin or mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading natin, edi baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya, gawin nyo na lang energy. Masculine at feminine energy. Pwede rin naman na huwag nyo nang pansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipick up kong energy. Walang masama kung papanorin. Ayan, nabasa. Teka. Walang masama kung papanorin ang Sun, Moon at Rising sign. Kasi baka alinman sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. Pero wait lang, basa eh. Well, ang dating dito may lalaki kasi. Ito. Pwedeng 40 years old and above na ang edad niya, or puti na buhok niya, or matured sa edad yung hitsura, or bata pa pero hindi naman literal na bata, pero sabihin natin 20s, 30s, pero puti na agad ang buhok. Pwede rin dito. Basta lalaki. Naging cold siya dito, Ice King eh. So yung taong to ay hindi communicative or ginost siguro yung iba sa inyo. Regardless kung sino to. Pero may sudden arrival oh. Sudden visitation, sudden communication. Mukhang mababalik to. All of a sudden. So in short, tawag dito, bigla siyang magme-message o magpapakita. Kung binalak yung iba sa inyo, edi unblocking na to. Basta ganun yung description, whether kayo mismo to o ito person nyo. Basta may clue tayo. Matured man. At ito Ice King, as in naging ice na yung heart. Oh my god. Pero at least diba, dito nga may transition na nangyari. Na break na yung coldness. Maparamdam na siya. Dito True Gem brunette. Ito dito naman babaeng morena. O kung di morena, edi brown ang buhok. Kung di brown buhok, edi mata. Ano ba bang brown? O baka cutics. Brunette daw ay brown.
Eh, grabe rin naman kung lipstick eh, brown, no? May ganun ba? Ewan ko. Oh. Ano? True gem brunette. Female. Babae, syempre female. Ring moon. Ano kaya ito? Baka pwedeng case, sabihin natin once in a lifetime. Lang mangyayari ito. Let's say, manalo siya ng something like trip to Japan. Example lang. Nanalo siya ng 1 million. Wow. Example lang. Ganon eh. Ano pa? Bukod doon. Since too good to be true yun. Tingnan natin kung anong maiisip ko dito na literal na realistic. True gem. Sabihin natin may magbabalik sa buhay ng babaeng to. Whether kayo to or the person nyo. Basta yun yung description. Brunette female. May mag-apologize sa kanya. At mukhang tawag dito. Maganda naman ang motibo or intention ng pag-apologize, probably current partner or ex. Pangatlong scenario ay engagement proposal to. Yun isa sa once in a lifetime. Engagement proposal, gabi, mangyayari. May ano kasi dito, true gem. Pag nakita ko to, something rare ang dating sa akin. Parang once in a lifetime chance. O pwedeng pagbalik ng ex. Once in a lifetime din yun. Di ba? Di man lahat ng ex ay nagbabalik. Bilog kasi ito. Bilog. Anyways, pwede rin ganoon. Ayan. Naging 3 pa, oh. Hello. Ano to? Friendship triangle blonde. Oh my God. Ano to? Parang may third party situation. Ang third party ay friend. Pwede rin ang friend ay blonde ang buhok. O pwedeng ito yung original versus friend. So, maraming pwedeng case. Pero more like may triangulation dito.
O yun. Hindi ko na isasama to eh. 3 card na kasi to. Whether nangyayari na to o mangyayari pa lang, pero kung nangyayari na to, existing pa rin eh. Yung sitwasyon sa period na to. Wala pang pagbabago. Pero kung di pa nangyayari, doon siya medyo alarming. Lalo na kung may intuition yung iba sa inyo tungkol sa friend, tapos pwede ring yung friend ay blonde ang buhok. Or again, ito kayo, kung ganito buhok nyo, blonde versus friend. Basta ang third party, pwedeng friend. Beware, okay? Huwag masyadong tiwala. Lalo na kung nakikita ng iba sa inyo, close yung partner sa friend. Baka may something na sa kanilang dalawa na di natin alam. Ay, ito, short term. Oh my god, short term dating ko eh. Pero nakita ko to, baka may meaning. Naging 3 ulit. Ito kasi single yung babae dito eh. Whether kayo mismo to or kakilala nyo, basta single siya. Na open sa dating. Baka mapasok siya sa relasyon na pang short term lang. Bakit short term? Ito lang ang basehan, hindi love, kundi passion. Ayan, ganyan. Kita nyo na may tsura. Hindi ko na ipapaliwanag. Para siyang hook. Ano yun? Hook up ba yun? Teka nga, napin nga sa internet. Teka lang hook up culture. Ano ba yun? Hook up culture. Hanapin nyo na lang sa internet. Medyo kasi maselan yung meaning. Basta ganun ang dating. Parang friends with benefits or SEX lang. Ganyan lang talaga. Kaya short term. So again, ito yung mag-ingat. Lalo na kung open siya sa dating. Baka ito yung matrack niya. O baka nga ganito na yung nangyayari. Oh my god. Kasi kung ganyan na yung nangyayari, alam naman niya sa sarili niya, short term lang, di ba? May awareness naman siya dito eh. Panahon na lang ang makakapagsabi kung hanggang kailan yung ganong senaryo. Kung nangyayari na. Ito past life Past life. Fair male. Eto, tree. Lalaki ulit. Past life rin nga to eh. Di pala kita. Baka yung mga cards hindi nakita. Laki kasi na tong card. Hindi ko nakikita sa video. Ano to? Past life. Baka to? Man-to-man relationship. Applicable sa single. Na yun nga. Baka ang maging next partner niya ay someone na
galing sa past life niya, or baka soulmate na ito, soulmate, twin flame. Pero again, may lalaki, di connection sa pagitan nilang dalawa, man-to-man relationship. Na yun nga, ito yung connection na madidevelop. Pero again, more like mangyayari pa lang to para sa iba sa inyo na nasa ganitong sitwasyon, man-to-man relationship, na single. Pwede rin nga foreigner to eh. Ay, nakalimutan ko na gamitin tong tarot cards natin. Libang na ako dun sa oracle deck. At least dito, malit-lit yung card. Di katulad kanina. Nine of Swords. Nine nga ba? Oh. The High Priestess. Mountain. Ay, mountain ba to? Fountain na isip. Naghang na yung isip ko. Pasensya na. Shit, nakalimutan ko. Ano ba yan? Garden. Oh my God. Dami kasing ginawang video ngayon. Kaya naghang yung isip ko. Anyways, ano mga ba? Nine of Swords, High Priestess, Garden, Lily. So, anong meron? Nine of Swords. So, ang dating sa akin, may iba sa inyo na na-stress, depressed, may insomnia, ang dating parang ayaw niya muna lumabas, contented na siya sa loob ng bahay niya kasi nga may problema siya dito eh. Wala nangyayari na to, mangyayari pa lang. Meron siyang mga iniisip na para bang gusto niya na lang mapag-isa. So ganun the team. Gusto niyang i-solve ang mga problema niya ng mag-isa. Kaya sana natin na may iba sa inyo na palagi na lang nasa bahay. Ito, Six of Swords, Eight of Wands, excuse me, isa pa yung busog ko, kaya naghahang isip ko, pero kaya yan, don't worry. Magana pa rin naman ang intuition ko. Six of Swords, Eight of Wands, the Tower.
at dog. So, anong meron? Mukhang may mag-travel dito. Travel via air. Ewan ko saan ba ito pupunta. Baka pupuntang Paris. Oh, social. May ano dito eh. May tower. Paris, ano yan? Eiffel Tower. Ewan ko, baka may iba sa inyo pupunta sa France, Paris, sama friend or kanyang partner. Ngayon, kung di applicable, dahil malang airplane. Ano to? Ang dating sa akin, may iba sa inyo na parang lumalayo ang loob. So, sa friend or lover, maganda kasi to. Kaya lang dito na maganda rin naman to. Ewan ko, for some reason ganun na pick up ko. Lumalayo or nag-start maging malayo ang loob. Ay, teka, ilang minuto na pala to? 22. Pwede rin parang magiging low profile kayo dito sa period na to. In a way na gusto nyo lang i-keep sa sarili nyo yung mga ganap sa buhay nyo. Ayaw nyo i-post sa social media or sabihin sa iba. Parang ang theme sa period na to ay all about privacy. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye for now.